Tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Lunes, July 20, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inaayos na ng National Bureau of Investigation ang sabina para sa ilang opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee upang bigyang linaw sa gagawing investigasyon ang umano'y unliquidated na perang ginamit sa palaro. Samantala, titingnan din ng NBI kung posible nilang ipatawag si Senator Alan Peter Cayetano patungkol naman sa pagiging interim chairman nito sa FISGOC. Mula sa Pasay City, ang detalya ni Benedict Samson live. Benedict, ilan at sino-sinong mga naging opisyal ng FISGOC ang ipatatawag ng NBI? Magandang umaga, Ella. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, ngayong araw pa lang niya pipirmahan ang ilalabas na sabina laban sa mga naging opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee. Kabilang sa ipatatawag ng NBI ay ang chairman ng FISGOC na si Ramon Tatom Susara, ang Chief Financial Officer na si Dexter Estacio at Chief of Staff na si John Lester Buenconsejo. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, bukod sa mga issue ng unliquidated na perang ginamit sa 2019 SEA Games, iimbestigahan din nila ang pagiging interim chairman noon ni Senator Alan Peter Cayetano sa FISGOC. Bukod dito, posible rin nilang ipasapina ng NBI si Senator Cayetano depende sa magiging resulta ng kanilang pagtatanong sa mga ipinatatawag na opisyal ng FISGOC. Well, unang-una nga, paano ka magiging chairman kung nagpakilala kang chairman tapos hindi ka naman member ng board? Pangalawa, if you acted as chairman na hindi ka chairman, that is an ultra vires act na tinatawag. That is outside of the scope. Because anything that is being done by a corporation, whether it's an NGO or not, should be through a board resolution. Dagdag pa ng NBI Director, alamin din nila kung may conflict of interest ang pagiging interim chairman ni Cayetano, lalo at kalihim pa ito ng Department of Foreign Affairs noong panahon na iyon. Well, we have to check on that because when he was assigned, I think he's still the Secretary of the Foreign Affairs. Kaya nga nalagyan ng 7.5 na billion na budget for SEA Games yung DFA na kung saan nung umupong secretary si Secretary Teddy Boy Locsin, nagulat siya, isinuli niya yung pera na yan. That is on record. Inaasahan naman na sa Biyernes ang pagdating ng mga ipinatatawag nilang individual at mayroon na rin nilang iba pang mga individual na nais magbigay ng pahayag patungkol sa issue ng 2019 SEA Games. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Haharapin ni Public Works and Highways sa DPWA Secretary Vince Dizon ang anumang investigasyon kaugnay ng paggastos ng pamahalaan noong 2019 Southeast Asian Games. Sinabi ni Secretary Dizon na tutugon siya sa kahit anong sabina na ilalabas ng National Bureau of Investigation oras na magsimula ang pagsisiyasat. Kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo magko-cooperate yan. Kasi, malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos ng pagkagawa. Taong 2021 nang ma-dismiss ang naunang isinampang kaso kaugnay na umano'y maanumalyang pagpapatayo ng sports complex sa New Clark City na ginamit sa 2019 SEA Games. Si Secretary Dizon ang tumayong head ng Bases Conversion and Development Authority noong mga panahong iyon na siyang namahala sa konstruksyon nito. Muling binatikos ni Senator Alan Peter Cayetano si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at tinawag pa itong minion sa gitna ng kanilang mainit na bangayan kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games projects. Sa pahayag ng NBI, sinabi nitong hindi sila naiinsulto sa naturang banat at iginiit na magpapatuloy ang kanilang investigasyon batay sa ebidensya at mandato ng batas. Hinikayat rin ng ahensya ang sinumang may nalalaman ukol sa mga proyekto sa SEA Games kabilang na
si Senator Cayetano na dalhin ang mga ebidensya sa kanilang tanggapan at huwag lamang sa pamamagitan ng live streaming. Ipagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sa sandaling formal nang mabuo ang komite sa pagbabalik sesyon ng Senado sa Hulyo 27. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, kabilang sa mga planong ipatatawag sa susunod na pagdinig ang mga nagpakilalang dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico at may mga bagong pangalan ng mga individual na dawit umano sa malawakang korupsyon. Samantala, dagdag pa ng senador, oras na maiayos na ang mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee, maglalatag ng mga bagong patakaran tulad ng pagbabawal sa mga biglaang testigo o surprise witnesses. Nakatakdang talakayin mamayang hapon ng Senate Impeachment Court ang naganap na oral arguments noong nakaraang linggo. Kaugnay ito ng hiling na ipapasabpina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte na bahagi ng Article 2 ng reklamo sa kanya. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, anong inaasahan dito sa ikapitong araw ng impeachment trial mamayang hapon? Ella, matapos ngang mailahad ng House Prosecution Panel at ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte yung kanilang mga argumento o posisyon dito sa hiling ng prosecution na ipasabpina yung tax at bank records si Vice President Duterte, inaasahan ngayong ikapitong araw ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo ay makapaglabas na ng desisyon yung mga senator judges kaugnay sa hiling na ito. Nitong nakaraang Miyerkules, July 15, nagkaroon ng oral arguments kaugnay ng hiling ng House Prosecution Panel na ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scorpio. Sa panig ng depensa, tinutulan ng kampo ni VP Duterte na ipasabpina ang financial records ng pangalawang Pangulo. Katwiran ng mga ito, walang due process ang pagpapasabpina dahil walang sapat na ebidensya para sa mga akusasyon. May tuturin din umanong fishing expedition ang pagbusisi sa mga transaksyon dahil saka lamang naghahanap ng ebidensya ang prosecution pagkatapos makapaghain ng reklamo laban kay VP Sara. Pagdating naman sa issue ng tax records, binanggit na labag sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act ang pagsasapubliko nito dahil nakalagay na confidential ang bank records ng isang individual. Idinagdag pa ng defense team na madadawit ang financial records ng asawa ni VP Duterte na si Attorney Man Scarpio kahit hindi naman ito isang impeachable official. Samantala, isa-isang tinutulan nitong Miyerkules ng House Prosecution na si Attorney Shell Jokno ang bawat pagpigil ng depensa. Ayon sa kanya, walang na-violate na anumang batas o due process ang pagpapasabpina sa mga dokumento. Tinutulan rin nito ang paratang na fishing expedition ng kanilang hiling sa pamamagitan ng pagpapasite o pagsasite ng iba't ibang court order. Matapos ang palitan ng argumento ng magkabilang panig nitong nakaraang Miyerkules, nagkaroong ng caucus ang mga senator judge at napagdesisyonan nila na ipagpaliban muna ito upang mabigyan sila ng dagdag na panahon upang aralin ang posisyon ng dalawa. Inaasahan ngayong araw tatalakayin na ito sa impeachment court. Ella, bibigyan ng tig 10 minuto yung mga senator judge na nais maglahad ng kanilang posisyon o magtanong sa House Prosecution Panel maging sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon kay Attorney Reggie Tungkol na siyang tagapagsalita nga nitong Senate Impeachment Court,
may dalawang possibilities na mangyayari mamaya. So yung hiling kasi nito na subpoena ng House Prosecution Panel para doon sa tax at bank records ay gagamitin para sana doon sa Article 2 na siyang doon pa sa pinakahuling article na tatalakayin dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So posible na humiling pa yung senator judges ng panahon para mapag-aralan yung mga ilalahad pang karagdagang mga argumento, posisyon nitong prosecution at depensa after nga nilang makapagtanong mamaya dito sa ikapitong araw ng impeachment trial. At binanggit din o ipinaliwanag ni Attorney Reggie Tongkol kung magbobotohan itong senator judges mamaya para dito sa pagdedesisyon kung isasabina na yung tax at bank records. Simple majority lang yung kailangan. Ibig sabihin 50% ng total attendance ng senator judges na present mamaya plus 1 yung magiging final vote para rito para maaprobahan o hindi maaprobahan itong pagpapasabi ng tax at bank records. So kung 21 senators yung present, ang kailangan lang na boto ay 11 senators. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Umaasa ang House Prosecution Team na pagbibigyan ng Senate Impeachment Court ang request for subpoena para sa bank at tax records na mag-asabang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Naninindigan naman ang isang House Prosecution Panel member na walang fishing expedition sa proseso. Narito ang report ni Rosalie Coz. Malakas ang batayan sa hiling ng House Prosecution Team na ipasapina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Sa gitna yan ang napipintong pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Impeachment Court sa legal arguments kaugnay ng issue ngayong araw ng Lunes, July 20. Ayon kay legal spokesperson at isa sa Council ng Prosecutors ng House of Representatives na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., naniniwala silang mapagbibigyan ng request dahil malakas ang kanilang basehan. Gate pa nito, exception ang impeachment sa bank secrecy laws. Mahalagaan niya ang ulat upang mabigyang daan ng Senate Impeachment Court at publiko na maikumpara ang actual financial transactions ni VP Duterte sa assets na idineklara nito sa kanyang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs. Samantala, naninindigan naman si House Prosecution Panel member at Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon hindi fishing expedition ng request for subpoena. Ang posisyon ng depensa ay this is a mere fishing expedition. Ang totoo, wala kang fishing expedition kung balyena yung nahanap. Kasi ang pinag-usapan ho natin dito, hindi naman ho barya-barya ang pera eh. Ang pinag-usapan ho natin dito, 6.7 billion in total transactions over the course of 20 years. So malalaking pera po yung pinag-uusapan natin na hindi ho ma-imagine ng ating pong mga kababayan paano po ito nangyari. Nauna ng giit ng defense team ni VP Duterte, fishing expedition umano ang hiling ng prosekusyon. Ang tax at banks records na hinihingi bago pa ang termino ni VP Duterte at bago siya maupong pangalawang pangulo ay hindi sakop umano ng impeachment case. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggihan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pamamahagi ng 10,000 pesos sa mga kwalipikadong mga benepisyaryo noong COVID-19 pandemic ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Ito ay matapos umanong manalo sa halalan ng Pangulo noong 2022. May ulat si Joanne Nano. July 22, 2022 nang ihain ni Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Bill No. 62 o ang panukalang 10,000 pag-asa law o kilala rin sa tawag na 10K Ayuda Bill. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, magkatatanggap ng one-time o staggered basis na 10,000 pesos na tulong pinansyal ang mga nasa low-income families na apektado ng COVID-19 pandemic. Subalit hindi umusad ang panukala na unang inihain sa ilalim ng 18th Congress at nirefile muli noong 19th Congress. Sa kanyang Facebook Live noong Biyernes, July 17,
Inihayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi umano pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang panukala nang manalo ang presidente sa eleksyon noong 2022. So noong 2021 going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover. So kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Pero every single year po tinatanong ko 'yon sa aming Chairman of Finance, 2 to 300, minsan 400 billion ang ayuda. So kaya pong bigyan ng 10K. Mariin namang pinabulaanan ng Malacanang ang mga pahayag na ito ng senador. Sa isang statement, tinuligsa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na anya'y gumagawa ng mga intriga at mga kwentong walang basihan. Dagdag pa ni Yusek Castro, imbes na ituro ni Senator Alan Cayetano ang sarili sa kanyang kapabayaan sa pagtatrabaho, magtuturo ito ng iba masagip lang ang kanyang sariling kahihiyan. Tiniyak naman ng palace official na magpepresenta sila ng mga ebidensya para pabulaanan nila ang mga gawa-gawang kwento ni Senator Alan Peter. Ipinost ng senador ang naturang video isang araw matapos na i-anunsyo ni PBBM ang Expanded United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT program. Sa ilalim nito, mabibigyan ng tig 2,000 pisong ayuda ang mga napiling sektor upang tulungan ang mga mahihirap nating kababayan na lubang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring ipresenta na sa susunod na pagdinig sa Sandigan Bayan si dating Senador Richard Gordon bilang testigo kaugnay ng paglilitis sa Farmally case. Si Gordon ay dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa sinasabing anomalya sa 41.4 billion pesos pandemic supplies. Alamin natin na detalye sa report ni Dante Amento live. Dante, ano ba ang inaasahang magiging testimonya ni dating Senator Richard Gordon sa kaso na yan? Magandang umaga, Ayla. Inaasahan nating sisentro yung kanyang testimonya doon sa kanilang nakuhang impormasyon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan siya noon ay naging chairperson. Ipinagpatuloy ng First Division ng Sandigan Bayan ang paglilitis ng kasong draft laban kina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay ito ng multi-billion pesos na issue sa procurement ng pandemic supplies na kinasangkutan ng Farmally kung saan nai-award sa kanila ang nasa 11 billion pesos na kontrata para sa pag-supply ng face mask, face shields at iba pa. Tumistigo sa paglilitis kanina ang isang empleyado ng DOH kung saan natanong siya kung ano ang alam niya doon sa issue. Anya, wala siyang personal na kaalaman sa transaksyon, partikular sa pinasok ni dating Health Secretary Duque. Wala sa trial sina Duque at Lau dahil pinapayagan naman na abogado lamang ang dadalo. Ayon sa prosekusyon, maaaring ipresenta nila bilang susunod na testigo si dating Senador Richard Gordon. Si Gordon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa issue ng Farmally. Kaya naniniwala ang prosekusyon na may impormasyon hinggil sa issue ang dating mambabatas. Samantala, Ella, wala pang tugon si Gordon sa hinihinging reaksyon ng UNTV News kaugnay sa issue. Yan mo na ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Ipinaliwanag ni na Senators Panfilo Lacson at Erwin Tulfo ang tungkol sa mga isyong ibinato laban sa kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay matapos questionin ni Senator Alan Peter Cayetano ang paglaki ng kanilang mga deklaradong yaman. Narito ang ulat ni Jed Naresina. Mariing pinabulaanan ni Senator Panfilo Lacson ang aligasyon ni Senator Alan Peter Cayetano
na dumoble ang kanyang net worth. Sa kanyang ex-post, sinabi ni Senator Lacson na wala siyang naging pork barrel o budget insertions mula nang maging senador. Itinanggi rin niya ang paratang na tumanggap siya ng 25% na kickback mula sa slope protection at iba pang infrastructure projects. Iginiit ng senador na ang kanyang yaman ay nagmula sa mga lehitimong pribadong negosyo at lumaki lamang ang kanyang kita matapos siyang umalis sa serbisyo publiko, batay rin umano sa kanyang mga income tax return. Samantala ipinaliwanag din ni Senator Erwin Tulfo ang pinagmulan ng halos 400 million pesos net worth na nakasaad sa kanyang SALN bago siya pumasok sa politika noong 2022. Ayon kay Senator Tulfo, ang malaking bahagi nito ay kinita niya sa real estate business kung saan dumami umano ang nagbenta ng mga bahay at lupa noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kasunod nito, sinabi pa ni Senator Tulfo na handa niyang sagutin ang anumang katanungan kaugnay ng kanyang SALN. Nauna ng kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga deklarasyon sa SALN ng mga naturang senador bilang bahagi ng nagpapatuloy na diskusyon kaugnay ng transparency at pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. So sabi nila, hindi, basta katotohanan, ilabas na. O hindi ba ang daming tumaas ng kilay nung sinabi ni Senator Erwin na yung 400 million sa SALN niya, more or less yun yung narinig kong amount. Ganon din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention, pero parang dumoble yung kanyang SALN, tapos sinabi niya sa negosyo. So, we're giving him a chance to explain. Nag-explain siya kahit walang nagtatanong. Jet Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasaha magpapatupad ng panibagong big-time oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil industry sources, maaaring tumaas ng nasa 10 hanggang 11 pesos ang kada litro ng diesel, habang nasa 3 piso hanggang 4 piso naman ang posibleng maging dagdag sa kada litro ng gasolina at 11 hanggang 12 pesos na pagtaas naman sa kerosene. Pangunahin pa rin dahilan na malakihan dagdag sa presyo ng langis ay ang hindi natitigil na bakbakan sa pagitan ng US at Iran. Mamaya ay inaasang i-anunsyo ng Department of Energy ang final oil price adjustment na siya namang ipatutupad bukas, July 21. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang all-out support ng national government sa Naga City Sidewalk and Active Transport Project. Layunin nito na gawing mas pedestrian-friendly at commuter-centric ang kahabaan ng Mount Villanueva Avenue, isa sa mga traffic choke points ng lungsod na kilala sa makitid at mainit na sidewalk. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, sisimula na ng DPWH ngayong buwan ang road upgrade. Kabilang dito ang mas malalawak at obstruction-free sidewalks, bike lane, pagtatanim ng mga puno, solar streetlights, tactile pavement at accessible curb ramps para sa PWDs, lay-by at waiting shed para sa mga commuters. Iginiit ni Dizon na ang proyekto ay gagawing pioneering model para sa iba pang lungsod sa bansa. Very good. Ang pinakagusto ko doon yung mga punong magalaki. Kung walang puno, walang paglalakad. Hindi talaga siya masosolve sa kalsada lang. Ma'am will support you kasi gano'n na rin yung we have to change that mindset talaga. Yung active mobility. Mga tao ayaw maglakad kasi talagang walang maayos na sidewalk. Nung pinakita ko kay BBM po yung plano nyo, tuwan-tuwa siya. Kung makikita nyo yung vision niya, yung MT Villanueva pilot, full support yung national government dun sa vision ni Mayor Lenny for Naga City. Magapit na tayong mag-start dito sa MT Villanueva sidewalk and the active transport project natin with the City of Naga. Sana maging proof of concept din siya for the rest of the major thoroughfares in Naga and hopefully in the country. Pinaigting pa ng Philippine National Police ang pinatutupad na seguridad sa mga lugar na nasa ilalim ng red category sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay bilang paghahanda sa nalalapit na halalan sa buwan ng Setyembre. Mula sa Camp Crame sa Quezon City, may detalye si Leia Ilagan live. Leia, ano-ano mga lugar ang kasama sa red category?
Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inatasan na nga ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga police units sa Mindanao kaugnay ng nalalapit na halalan sa Setyembre. Partikular na pinababantayan ng pamunuan ng pambansang pulisya ang nasa 27 election areas of concern sa ilalim ng red category. Kinabibilangan ito ng ilang munisipalidad mula sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Ito'y matapos na sabihin ng Commission on Elections na ang naturang mga lugar ang mayroong seryosong banta sa seguridad dahil sa presensya ng communist terrorist groups at ilang armed threat groups. Kaugnay nito, sinabi ni General Nartates na inatasan na niya ang pulisya sa lugar na paigtingin ang police visibility, checkpoint at palakasin pa ang intelligence gathering upang maagang matukoy at mapigilan ang anumang banta. Nauna na ipinatupad ng PNP ang gun ban noong nakaraang linggo kasabay ng election period na magtatagal hanggang Setyembre. Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan. Stable ang nakuhang rating ni Vice President Sara Duterte habang bumaba naman ang naitalang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakahuling resulta ng Social Weather Stations o SWS survey. Batay sa resulta ng 2026 second quarter survey, bumaba sa 34% ang nakuhang trust ratings ni PBBM habang nananatili naman sa 57% si VP Sara. Lumalabas na patuloy ang pagbaba ng trend ng trust rating ng Pangulo mula sa 64% noong July 2024 hanggang sa mga unang bahagi ng 2025. Bahagya lamang itong nakabawi sa 48% noong June 2025, subalit muling bumaba sa mga sumunod na buwan hanggang sa 34% ngayong latest survey. Samantala, nanatili naman sa 57% ang trust rating na nakuha ni VP Sara ngayong June 2026. Nakapareho rin ang kanyang nakuha noong Marso ngayong taon ayon sa SWS. Gayunman, bahagya na dagdagan ang bilang ng mga Pilipino na nagsabing mayroong silang little trust sa Vice-Presidente, gayon din ang bilang ng mga undecided. Isinagawa ang second quarter SWS survey mula June 20 hanggang June 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula sa 1,200 Filipino adult respondents. Hindi kumbinsido si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang kinalaman ng gobyerno ng China sa kontrobersyal na AI-generated monkey video na inilabas ng China Daily na itinuturing na mapanlait sa mga Pilipino. Narito ang balita ni Ryan Lacanlale. Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mahirap paniwalaang walang pahintulot ng gobyerno ng China ang kontrobersyal na video na inilabas ng China Daily. Paliwanag ni Secretary Teodoro dahil isa itong state-sponsored media organization, tiyak na ang lahat ng inilalabas nito ay may pahintulot ng pamahalaan. Ginawa ng kalihimang pahayag matapos na igiit ng Chinese Foreign Ministry na walang kinalaman ng pamahalaan ng China sa controversial na video. It's a state-sponsored video. So, mahirap paniwalaan yun. State-sponsored China Daily yun. At walang lumalabas sa China na walang pahintulot ng gobyerno nila. So, palagay ko, kinuha nila yung denial ng China kung meron. Pero sa amin naman, sa Defense Department, basta namin paniniwalaan. Nauna nang itinanggi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na hindi mula sa gobyerno ng China ang monkey video na inilabas ng state-owned network na China Daily. Hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye ang Chinese official. Sa halip ay muli nitong iginiit ang posisyon ng Beijing na iligal at walang bisa ang 2016 South China Sea Arbitral Award. Ang China Daily ay isang state-owned media organization ng People's Republic of China na pinangangasiwaan ng Chinese Communist Party. Samantala, sa Batac City, Ilocos Norte, pinangunahan naman ni Secretary Teodoro ang Ilocano Dialogue on the West Philippine Sea, kung saan nanawagan siya ng mas matibay na pagkakaisa ng buong bansa upang mapalakas ang resiliency ng Pilipinas, labanan ng disinformation at pangalagaan ang soberanya at mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ligtas na nakapaglayag ang 4 na Philippine registered vessels sa Strait of Hormuz at nakalabas sa conflict area sa Persian Gulf noong Hunyo 24 hanggang Hulyo 1. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, kabilang sa mga barkong nakatawid ang MV Lying Trader, MV Western Doncaster, MV Vivian Trader at MV Eva Fuji. Lahat ng 81 Filipino seafarers na nasakay ng mga ito ay ligtas. Kinilala ng DFA ang mahalagang papel ng United Nations at International Maritime Organization sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga barko at seafarers. Isang biglaang blackout ang naranasan sa buong lalawigan ng Sorsogon dakong alas 4 na madaling araw ng Lunes, July 20. Tumagal ng halos 4 na oras ang power interruption. Ang salarin, isang ahas na sumabit sa insulator ng isang transmission line ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa may barangay Basud, West District, Sorsogon City. Naibalik na ang supply ng kuryente matapos makita at malinis ang bahagi ng transmission line kung saan sumabit ang ahas. Ligtas na ang 4 na crew ng motor yacht Jason na nasunog sa karagatan malapit sa bayan ng San Fernando, Sibuyan Island, Romblon, habang patuloy ang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG sa sanhi ng insidente. Ayon sa pinakahuling ulat ng PCG Romblon, agad nagsagawa ang Coast Guard Station Romblon ng mga safety broadcast at nakipag-ugnayan sa mga dumaraan sa sakyan dagat at mga lokal na pamahalaan upang mapabilis ang search and rescue operations. Bandang 1:46 ng hapon kahapon, July 19, nasalubong ng mga Coast Guard responder ang MBCA Masikap na sakay ang 4 na nasagip na crew ng motor yacht. Lumabas sa paunang investigasyon ng bandang 1:00 ng hapon, napansin ng mga mangingisda ang yate na nilalamon ng apoy at agad silang tumulak mula sa barangay Mabini at matagumpay na nasagip ang 4 na tripulante. Ayon sa kapitan ng yate, sa engine compartment nagsimula ang sunog bago mabilis na kumalat sa buong sasakyan. Mula sa Subic Yacht Club, ang yate ay patungo sana ito sa Consolacion, Cebu na may dalang tinatayang 1,200 liters ng diesel. Nakapagtala ng malaking tagumpay ang Police Regional Office Western Visayas o PRO6 matapos ang sunod-sunod na operasyon laban sa illegal fishing noong July 16 hanggang 18. Kabuang 32 individual ang inaresto at nakumpiska ang mga illegal fishing equipment na may halagang humigit kumulang 2.68 million pesos. Ayon kay PRO6 Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, sa 5 operasyon noong Hulyo 16 at 17, 17 suspect ang naaresto at nakakumpiska ng mga gamit na may halagang 1.54 million pesos. Isinagawa ang mga ito sa Iloilo at may karagdagang operasyon sa Antique at Guimaras. Sumunod naman ang 13 operasyon noong July 17 at 18 sa Aklan, Antique, Guimaras at Iloilo na nagresulta sa 15 karagdagang arrests at pagkumpiska ng mga illegal item na may halagang 1.13 million pesos. Personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kalagayan ng mga pamilyang apektado ng magnitude 7.8 na lindol at sumunod na flash flood sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Samantala, mahigit 3,400 project-affected persons o PAPs sa lalawigan ng Quezon ang inihahanda ng pamahalaan para sa nalalapit na livelihood skills training sa pamamagitan ng social preparation activities. Habang libo-libong residente rin ng Barangay Canitoan sa Cagayan de Oro City ang nakinabang sa People's Day program kung saan inilapit ng pamahalaang lungsod ang iba't ibang pangunahing serbisyo
sa mga mamamayan. May report si Alan Manansala. Personal na bumisita si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental upang tingnan ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng baha at mga sunod-sunod na lindol sa lugar. Unang nagtungo ang kalihim sa Ground Zero sa Sitio Limon, Barangay Butulan kung saan personal niyang sinuri ang lawak ng pinsala dulot ng flash floods at nakipag-usap sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Bumisita rin si Secretary Gatchalian sa evacuation center sa Barangay Sugal upang kumustahin ang kalagayan ng mga evacuee at tiyaking natutugunan ang kanilang agarang pangangailangan. Naghatid din ang DSWD ng mga maternity kit para sa mga buntis na pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Sinuri rin ng kalihim ang mga naipamahaging ayuda sa mga barangay ng Nuing, Sugal at Butulan upang matiyak na mabilis at maayos ang paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Samantala, mahigit 3,400 project affected persons o PAP sa lalawigan ng Quezon ang sumailalim sa social preparation activities bilang paghahanda sa nalalapit na livelihood skills training. Pinangunahan ng Presidential Commission for the Urban Poor, Department of Transportation Project Management Office o PCUP, DOTR-PMO ang mga aktibidad sa mga bayan ng Chaong, Candelaria, Sariaya, Pagbilao at Lucena City. Layunin ng social preparation activities na bigyan ng sapat na kaalaman ang mga project affected persons tungkol sa programa, ipaliwanag ang mga oportunidad na maaari nilang makuha at palakasin ang kanilang kahandaan sa mga pagsasanay para sa kabuhayan sa pamamagitan ng koordinasyon ng PCUP, DOTR-PMO kasama ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Patuloy na inihahanda ang mga benepisaryo para sa mas matatag na hanap buhay. Habang libu-libong residente ng Barangay Canitoan sa Cagayan de Oro City ang nakinabang sa People's Day Program na layong ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan. Ginanap ang aktibidad sa Canitoan Elementary School grounds. Ang programa ay may temang Adunay Kasing-kasing o kalidad na naglalayong ilapit ang pamahalaan sa mga mamamayan at mas mapadali ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo kabilang sa mga serbisyong inihatid ang mga programang pangkalusugan, social services at iba pang tulong mula sa iba't ibang department ng local government. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang malaking ballistic missile attack ang isinagawa ng Russia sa Ukraine. Mahigit 40 missiles at 120 attack drones ang pinakawalan nito na karamihan ay tumama sa Kiev. Sa pinakahuling ulat, 1 ang nasawi at 16 ang nasugatan sa pag-atake. Lahat ng apektado ay tumatanggap ng medical care habang patuloy ang emergency response sa 3 lokasyon na may halos 600 first responders. May mga operasyon din sa Odessa region. Binigyan diin ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang proteksyon laban sa ballistic missiles ang pinakamataas na prioridad ngayon. Nagsimula ang US forces ng bagong airstrikes laban sa Iran sa utos ng Commander-in-Chief, President Donald Trump, alas 6 ng gabi nitong Linggo, Eastern Time sa Amerika. Layunin ng mga strikes na higit pa pabagsakin ang kakayahan ng Iran na magbanta sa commercial shipping sa Strait of Hormuz at agarang parusahan ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na umatake sa mga American service members sa Jordan kagabi. Gumamit ang US forces ng fighter jets, aerial drones at warships na naglunsad ng precision munitions sa mahigit dosenang target ng Iran. Kabilang dito ang mga coastal surveillance at air defense sites, military logistics infrastructure at mga maritime capabilities. Ito na ang ika-6 na magkasunod na gabi
ng US strikes laban sa Iran. Mahigit 50,000 US service members ang nakadeploy sa buong Middle East na nananatiling vigilant, lethal at handang kumilos. Matinding baha ang tumama sa Busteni Prahova County, Romania matapos ang torrential rains. Nagmistulang ilog ang mga kalsada habang ang mabilis na agos ng putik at tubig ay nagpalubog sa ilang sasakyan. Patuloy ang emergency response sa lugar habang ang mga residente ay naghahanap ng ligtas na kanlungan sa gitna ng matinding baha. Naagaw ng Spain sa Argentina ang kampyonato sa katatapos na FIFA World Cup 2026. Pangungunahan naman ni US President Donald Trump at FIFA President Gianni Infantino ang trophy ceremony para sa World Cup final. Dahil sa presensya ni President Trump, mas humigpit ang security measures sa New Jersey Stadium. Sumailalim sa karagdagan security checks ang mga manonood bago makapasok sa stadium. Nagkaroon din ng protests at demonstrations sa pagdalo ng American Chief Executive at Infantino na inorganisa ng mga local activists. Mainit na bakbakan ang nasaksihan sa Do or Die Game 3 sa finals ng UNT Volleyball League Season 4 kahapon. Kapwa uhaw sa championship title ang BFP Lady Firefighters at PhilHealth Health Insurers na ibinigay ang kanilang best effort hanggang sa may tanghali na kampyon. Narito ang report ni Mia Alonzo. Makapigil hininga ang naging tapatan sa pagtatapos ng UNTV Volleyball League Season 4, kung saan kapwa nagpakita ng matinding depensa at mahihigpit na pag-atake ang BFP Lady Firefighters at PhilHealth Health Insurers upang makamit ang pinakaaasam na kampyonato ngayong season. And that's gonna be it! Championship round! Our new champions for the season! The BFP Lady Firefighters! Sa simula pa lamang ng championship match, intense agad ang tapatan ng Lady Firefighters at Health Insurers. Sa unang set pa lang ng game, agad nang ipinakita ng BFP ang kanilang matinding depensa at opensiba na naghatid sa kanila upang makabuo agad ng lamang sa kalaban. Gayunman, hindi sumuko ang Health Insurers at pilit na dinikitan ng score ng kalaban at nagpakita ng determinasyong makabawi. Subalit na natiling kontrolado ng BFP ang laro, kaya nahirapang makahabol ang PhilHealth. Sa pagtatapos ng first set, nakuha ng BFP ang panalo sa score na 25-16. Sa second set, nagpatuloy ang malaking lamang ng BFP sa PhilHealth. Patuloy man ang pagsisikap ng Health Insurers na humabol, tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng BFP sa net. Dahil sa malaking lamang at patuloy na mga pag-abante, muling nakuha ng BFP ang set sa score na 25-15. Isang set na lamang ang kailangan ng BFP upang tuluyan ng maangkin ang kampyonato. At huling pagkakataon na lamang din para sa PhilHealth para baligtarin ang sitwasyon at agawin ang titulo. Kaya naman sa ikatlong set, biglang uminit ang laro ng PhilHealth. Mas naging organisado ang kanilang depensa, stratehiya at mga atake. Unti-unti nilang nabawasan ang lamang ng BFP at nakuha ang kumpiyansa sa bawat rally. Hindi naman tumigil ang BFP sa paghahanap ng pagkakataong tapusin na ang laban. Kapwa nagpakita ng matitibay na depensa at mahabang mga rally ang magkabilang koponan. Sa huli, hindi naman nabigo ang PhilHealth at naiwasan ang straight set defeat matapos makuha ang ikatlong set sa score na 25-20. Pagpasok ng ikaapat na set, hindi nagpakakampante ang PhilHealth at desididong ituloy ang panalo. Isa lamang ang layunin ng mga ito, tablahin ang laban at itulak ang championship sa deciding fifth set. Pero pagdating sa gitnang bahagi ng set, dito na muling umarangkada ang mga atake at matitibay na depensa ng BFP na nagbigay sa kanila ng lamang kontra PhilHealth. Habang papalapit na ang dulo ng laban,
mas lalong lumalaki ang pressure sa health insurers na humabol pa sa set. Subalit kita sa galaw ng health insurers ang kanilang determinasyon na makamit ang panalo. Nanatili namang kalmado ang BFP upang hindi mawala ang momentum sa laro. Sa huli, tuluyan ang naselyuhan ng BFP Lady Firefighters ang kanilang tagumpay matapos makuha ang ika-4 na set sa score at 25-19. Matagumpay na nakamit ng BFP Lady Firefighters ang inaasam na tagumpay at tuluyang nakamit ang titulo bilang kampyon ng UNTV Volleyball League Season 4. Itinanghal namang Best Player o MVP ngayong finals si Eunajin Piosca matapos ang kanyang mahalagang ambag sa opensiba, depensa at pagbuo ng momentum ng koponan. The whole season po sobrang thankful po talaga kasi alam mo yung nagbunga lahat ng trainings namin, ng sacrifices namin, yung mga lapses yung mga losses namin. Tapos parang unbelievable talaga na nanalo kami sa PhilHealth. All glory to God talaga. Samantala, bukod sa itinanghal ding MVP ngayong Season 4 si Gang Abellana ng Lady Firefighters, kinilala naman bilang Best Coach of the Year sa FO1 Efraim de Maculangan ng BFP. Pagpuputiin pa po namin, pagtsatsagaan pa po namin, una pa lang to, tsatsagain pa namin yung mga susunod. Congratulations, super proud ako sa players, coaching staff at saka sa mga officers namin. So very thankful po ako. Bagamat hindi naiuwi ang kampyonato, hindi matatawaran ang ipinakitang performance ng PhilHealth Health Insurers sa season na ito. Mula sa ikalamang pwesto noong Season 3 ng UVL, nagawa nilang makapasok sa championship match at matanghal bilang first runner-up ng Season 4. Even though na game first runner-up kami rito, masaya kasi from the beginning, naglalaro ang team para sa beneficiary namin na doon lang, iyon ang nakafocus kami kung bakit kami naglalaro. Matapos sa matitinding laban at agawan sa kampyonato, matagumpay na natapos ang UNTV Volleyball League Season 4, bit-bit ng mga nagwaging kuponan ang kanilang mga medalya at tropeyo, kasabay ng mga handog na tulong para sa kanilang mga napiling benepisyaryo. We humbly accept the 1 million for the charity that have been doled out by the UNTV to the Bureau of Fire Protection multi-purpose. We find somehow difficulty in raising funds for that, and this can somehow help not only for totally and generally in the BFP MBI, but of course to all the members of it will be benefiting, and we are hoping for the fast growth of this cooperative. So thank you UNTV. Maraming beses na po kami naging beneficiary ng PhilHealth, and this has helped our patient groups. We empower our patient groups para ma-drive namin yung policy of the government to have better policies and better benefit for the Filipino people. Higit pa sa mga tropeyo at medalya, muling ipinakita ng UNTV Volleyball League ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa mga panalo sa loob ng court, kundi sa tulong na naihahatid sa mga nangangailangan ng nag-iisang liga ng mga public servants. Win in sports, win for charity. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 34:1 na nagsasabi, Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig, at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.